May nagtanong sa akin, Boss Ray, ano po dapat gawin? Napadalan po ako ng bugok na ola ng demand letter. Ano po gawin? Di ko pa rin masettle. Kakabalik lang sa work, tapos sabi ng kolektor, i-forward na sa court. Sana mapansin po. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan. Ito ho yung yung kaugalian bugok at bugok na online lending apps, no. Yung yung pagpapadala ho ng demand letter. Okay, actually nawawala na ng halaga, no, yung salitang demand letter dahil dito sa mga bugok at abusadong online lending apps na to. Dito sa sa topic natin na to, no, alamin natin kung ano ba yung tamang demand letter, tapos ano ba yung dapat gawin, no, kung kayo ay makaka-receive ng demand letter. Ito i-apply ho ito, no, sa lahat. Hindi lang ho sa OLA, pwede ho yan sa lending, financing at bangko. No, para at least alam nyo po. No, kasi bibigyan ko ho ngayon kayo ng armas, no, or knowledge para malaman nyo kung ano ba yung legitimate na demand letter, ano ba yung dapat nyong gawin, no, para po pagka pinadalang kayo nito, masusuri nyo na ho siya. Okay? So, yun nga ho ang katanungan, pinadalang kayo ng demand letter, pero sa ngayon po, hindi nyo pa nasisettle kasi nga, kababalik nyo lang po sa trabaho. Okay? So, ito ang una kong payo sa inyo. Total, may trabaho na ho kayo ngayon. So, pag-iipunan nyo siya kailangan, no? Para po, kahit papano, maunti-unti nyo ipon, tapos pag naipon nyo na siya, tsaka nyo po siya bayaran. Kung yung pong nahiram po ninyo is 10,000 pababa at hindi ho lalagpas yung termino nyo, pangkaraniwan 7 days lang, so hindi talaga lalampas yan ng 4 months. Sundin nyo lang po yung nasa ceiling on interest rate na inilabas po ng Bangko Sentral ng Pilipinas na inadapt po ng SEC. Okay? Tapos itabi nyo po yung resibo or yung proof of payment ninyo para kung ano man po ang mangyari o kung ano man yung sasabihin na gagawin nila, meron kayong proof. Okay? So ngayon, paano po ba o ano po ba dapat natin gawin pagka naka-receive tayo ng demand letter? Well, ang una natin gawin, pakalmahin natin sarili natin. Hindi po porkit may nakita tayo sa email natin na nakalagay na demand letter, matatakot na tayo. Hindi ho dapat katakutan ang demand letter. Actually, yung demand letter is pa yan kumbaga tawag dito pagkakataon, no, na maitama ho or mabayaran nyo pa yung inyong nahiram dun sa lending, financing, bangko, or in this case, OLA. Kung makikinig yung mga OLA, hindi man nakikinig yung mga yan, di ba? Pero, ganun pa man pag-usapan natin yan. Okay? Kasi kaya ho dinidemand, no? Kaya nga ho demand letter ang tawag dun, dinidemand po yung bayad. Bayad lang naman ho dinidemand dun Okay? So, dapat nakalagay dun is, mayroon silang letterhead, no, kanino galing, address, contact details, tapos po syempre yung pangalan po ninyo, contact details ninyo, kung address ninyo nandun din dapat. Ngayon, tapos dapat nakalagay doon yung loan details nyo. Kailan na po pwedeng kung kailan na disburse, magkano na disburse, magkano yung halaga ng utang, magkano yung penalty, tapos po pwede ho pagkasunod doon is kung ano ba yung po pwedeng option. Okay? Tapos, meron din huntanin doon. Okay? Kung ilang araw. Kalimitan yan, 7, 15, 30 days, depende ho. Okay? Ngayon, dapat yon may pirma. Kasi kumpanya ho sila Ngayon, kung yan, tao sa tao, kahit gawa lang ho yan yung nagpautang, pwede na ho yun. Pero kung ganyan, kumpanya, dapat ho yan may abogadong nakapirma dyan. Okay po? Tapos, bukod ho doon, no, nalaman nyo na ngayon kung paano kung ano ba itsura ng demand letter, basahin nyo maigi. Okay? Dapat ho, nakalagay doon kung ano yung pwede nyong gawin. Okay? Kaya ho, dapat nakalagay yung address at yung contact number nung inutangan ninyo kasi para matawagan yung sila.
at pwede kayong makipag-ugnayan para kahit paano maayos nyo o makapagbigay ng solusyon, no, kung paano nyo mababayaran. No? Ganun ho ang gawin ninyo. Kumbaga, manghingi kayo ng payment option. Marami hong payment option dyan. Kung yung dapat ang lending, may mga ganun, may mga payment option, hindi po pwede na nagtayo sila ng lending o ng ng pautangan pero walang payment option. Hindi ho. Kasi ganito yan. Bakit kailangan may payment option? Aminin na ho natin, hindi naman nasusunod lahat lagi yung mga termino na yan. Kasi pagka sa bangko lending financing, yan po pwedeng 6 months, 1 year, di ba? Monthly. So, yun sa ganung pamamaraan kasi mababayaran mo siya ng maayos eh. Bakit? Kasi nakaset yung amortization eh. Dumating ka man dun sa sa punto na hindi ka makahulog ng sa takdang oras, magpe-penalty lang yun, kakausapin ka ng maayos. Dito sa mga bugok masyadong online lending apps, 7 araw. Hindi mo pa alam, bulag ka dun sa binigay sa yung termino pati sa halaga. At yung na-receive mong pera. Okay? So, kaya ang hirap ang hirap mag-adjust eh. Okay? So, ngayon, dapat may payment option na naka-in place. Para at least, in the event na mag-pass due ka, di ba? May option ka ngayon, paano mo babayaran? Di ba? Kasi ang mahirap nga doon sa mga, ulitin ko ho, dito sa mga buko at ng online lending apps na to, hindi ho ini-explain. Nilabag yung the truth in lending app. So, ikaw ngayon gulat ka. Magkano yung na-receive? Hindi mo nga alam kung magkano yung na-approve sa'yo. Bakit? Kasi ang na-receive mo lang ang alam mo. Tapos, tsaka pa lang nila pakikita dun sa sa apps nila, kung magkano lang yung talagang na-receive mo yung nautang mo. Pero, after the fact nakuha mo na yung pera. Diba? Pag isinuli mo naman, yung pera sa kanila, sisingilin ka pa rin. Di ba mga siraulo? Diba? Hindi dapat nagkakaganon yan kung yan in-explain Kasi dapat yan alam nung nangutang kung magkano yung na-approve sa kanya. Kasi, one good example, ang hinihiram mo 10,000, pero na-approve lang sa'yo 5,000. Dapat yung nagpautang, i-discuss dun sa nangutang na 5,000 lang po ang na-approve sa inyo Okay lang po ba sa inyo? Tatanungin. Pagka sinabing okay sa kanya, now that's the time, explain mo. Magkano idadagdag na interest, magkano ibabawas na processing fee o kung ano-ano pang fee. Tapos, gaano kahaba yung termino, kailan ang first due date, magkano magiging penalty pag lumagpas. Diba? Ganun po. Hindi nila sinusunod yun Kaya nga nagkakabulagaan. Diba? Yun nga mga lending, financing at bangko na legitimate, may mga payment option pa. Partida buwanan ho ang hulog doon at equal part po ang amortization. Samantalang itong mga bugo katabusadong online lending apps, bulagaan hindi mo pa alam kung magkano yung babayaran mo, di ba? Wala pang payment option. Puro pasigaw, puro pamura pa. Di ba? So, saan ka pupunta ngayon? So, ngayon, alam na po natin kung ano yung laman ng demand letter at ano dapat natin gawin. Bukod po doon, kung meron ho tayong extra, magtanong ho tayo sa abogado. Dahil abogado lamang po makakasagot niyan. Kasi usapin legal yan. Demand letter po yan. Ang demand letter po, dalawa ang purpose niyan. Una is yung mabigyan ka ng chance na makapagbayad dun sa utang mo nga. Pangalawa po, it's a requirement. Requirement po yan, ng lending financing bangko or kahit sino pa po nagpadala ng demand letter para po makapagsampa ng kaso. Okay po, dalawa ho ang purpose niyan. Ngayon, kayo, kumonsulta kayo sa abogado, sila po ang makakasagot sa inyo. Okay? Importante ho yan. Kung wala ho kayong extra money, kung meron ho kayo, kung nagtatrabaho kayo sa kumpanya, baka mamaya meron kayong corporate lawyer, magtanong ho kayo. Di kaya punta kayo sa notarial. Di kaya sa PAW. Okay, kaya nga may PAW tayo Okay? Yun po yung yung kailangan yung gawin. Importante ho kasi yan. Dapat kasi kumbaga may understanding kayo dun sa hawak-hawak ninyong papel. Hindi po pwedeng porket may demand letter matatakot ka na kagad. Hindi ho ganun. Okay po, hindi ho dapat ganun ang nangyayari. Ngayon, alam nyo na po kung ano yung mga laman ng demand letter, di ba? Tapos sinabi ko na rin po sa inyo na pumunta nga sa abogado. Ang susunod nyo pong gagawin is yung sinabi ko,
no? Kanina rin na makipag-ugnayan kayo sa kanila. No, kasi importante po no na makipag-ugnayan. Kung dito sa mga bugo katabusadong online lending apps is hindi talaga nakikinig yan, alam natin 'yon, no? Mag-send ka ng email, no, na kapapasok ko pa lang sa trabaho ko, mag-iipon ako, babayaran kita ng ganitong panahon, ganyan ganyan ganyan. Send mo. At least dokumentado. 'Di ba? Nangako ka eh. Whatever happens, sabihin man nilang quote and quote magdidemanda sila, nagbigay ka ng abiso na babayaran mo. Pag dumating yung araw na yun, bayaran mo siya. Kaya yung sinabi ko sa inyo, sundin nyo na lang po yung nasa ceiling on interest rate. Okay? Pag ang utang nyo po is 10,000 pababa at hindi lalagpas sa 4 months. Okay? Yun po ang inyong gawin. No? Para ho matigil na yan yung mga kalokohan ng mga bugo katabusadong online lending apps na yan, no? Isa ho kasi yung demand letter, gasgas na ho. Nawawalan na nga ho ng pangil eh, yung demand letter. Kagaya yung sinabi ko sa inyo, it's an opportunity for you, no? Na mabayaran yan. Kasi pwede ka makipag-usap eh. Diba? Makakahingi ka ng payment option. Pagkakataon mo yun. Now, pagka walang bahala mo yan, isinantabi mo yan, malamang magamit yung demand letter, the same demand letter against you. Kasi hindi mo siya inaksyonan eh. Diba? So, gagamitin ngayon yun as a tool para makapagsampa ngayon sila ng kasong sibil, which is the small claims. Kasi requirement po yun eh. Diba? Kasi tatanungin sila ng korte na, ano na ba, na-exhaust mo na ba yung lahat ng pamamaraan mo sa paniningil? Di po ba? Paano mo patutunayan yun? Yun? Yun yung sa pamamagitan po ng demand letter. Kaya importante po na aksyonan nyo yan. Huwag nyo yung isasawalang bahala yung demand letter. Kung legitimate po yung demand letter. Pero kung dito sa mga bugo katabusadong online lending apps na yan, na alam po natin na pananakot letter lang po yung yung pinapadala nila, hindi ko sinabing huwag nyo intindihin. Isang tabi nyo siya kasi puro panakot lang eh. Diba? Para hindi ho kayo ma-stress. Yun lang ho ang ibig kong sabihin na pag nakatanggap kayo dyan sa mga bugo katabusadong online lending apps ng pananakot letter, santabi mo. Tuloy mo yung buhay mo. Mag-ipon ka, tsaka ka magbayad. Okay po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at manonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity nito na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.